Isa sa pinakamisteryosong tanong sa Bible prophecy ay ito: saan magmumula ang Antichrist? Sa loob nga po ng maraming siglo, ito ang isa sa pinag-uusapang paksa sa pag-aaral po ng propesiya ng Biblia. May ilang tsorya po na nagsasabing maaring manggaling siya sa Europe. May iba naman na naniniwala na siya ay magmumula sa Middle East. At may ilan din pong nagsasabing maaring manggaling siya mula sa isang muling babangon na imperyo na kahawig ng sinaunang Roman Empire. Ngunit kung aalisin po natin ang lahat ng modernong speculations at theories, ano nga ba talaga ang sinasabi ng Biblia? Mayroon bang malinaw na pahiwatig kung saan siya magmumula? O ang sagot ay mas misteryoso kaysa sa iniisip natin? Upang manawaan po natin ito, kailangan po nating balikan ang ilan po sa mga pinakaimportanteng propesiya sa kasulatan. Now, ang Antichrist po ay isa sa pinag-aaralang figure sa Bible prophecy. Sa maraming bahagi po ng mundo kapag pinag-uusapan po ang huling panahon, halos palaging nababanggit ang pangalang ito. Sa bagong tipan po, ang salitang Antichrist ay binanggit sa mga sulat po ni John the Apostle. Ayon po sa kanya, ang Antichrist ay hindi lamang isang espiritu ng paniling lang sa mundo, kundi may darating ding makapangyarihang leader na lalaban sa Diyos at sa kanyang katotohanan. Ngunit kahit maraming beses po itong nabanggit sa pag-aaral po ng prophecy, hindi po direktang ibinigay ng Biblia ang eksaktong pangalan o bansang pinagmulan ng Antichrist. Sa halip po ang Biblia ay nagbibigay po ng mga simbolo, pangitain at propesiya na kailangan pong pag-aralan ng mabuti. Dahil nga po dito maraming interpretasyon ang lumitaw po sa loob ng kasaysayan ng Kristyanismo. Ang ilan po ay literal na interpretasyon, ang iba naman po ay simboliko, ang iba naman po ay pinaghalo ang dalawa. Ngunit isa po sa mga pinakamahalagang propesiya tungkol po sa Antichrist ay matatagpuan po sa aklat ni Propeta Daniel. Sa Kabanata 7, nakita po ni Daniel ang isang pangitain tungkol sa apat na makapangyarihang kaharian. Pagkatapos po nito, may isang kakaibang detalye na lumitaw. Sa Daniel 7:8, sinabi po ni Daniel, habang pinagmamasdan ko ang mga sungay, may isang maliit na sungay na umusbong sa gitna nila. Ang little horn na ito ay kumakatawan sa isang makapangyarihang leader na lilitaw sa hinarap. Isang leader na magkakaroon ng malaking impluwensya sa mundo. Sa pangitain ni Daniel, ang sungay na ito ay lumitaw mula sa isang umiiral na kaharian o imperyo. Now, dahil po dito may ilang interpretasyon po na nagsasabing ang Antichrist ay maaring manggaling sa isang revived empire. Isang kaharian na may koneksyon sa mga sinaunang imperyo kasaysayan. Ang isa po sa mga imperyong madalas po na nauugnay dito ay ang Roman Empire. Ngunit hindi lamang po sa aklat ni Daniel nabanggit ang ganitong uri ng leader. Sa bagong tipan po may isa pang aklat na nagbibigay po ng dramatikong paglalarawan. Sa huling aklat ng Biblia, ang Book of Revelation, may isang makapangyarihang simbolo na lumitaw po sa pangitain ni John the Apostle. Ito po ay tinatawag niya na Beast. Sa Revelation 13, nilalarawan po ang isang kapangyarihan na magkakaroon ng impluensya sa buong mundo. Ayon nga po sa teksto, ang kapangyarihang ito ay magkakaroon ng otoridad sa maraming bansa at mamamayan. Ito po ay magkakaroon ng malaking impluensya sa politika, ekonomiya at maging sa rehiyon. Dahil po dito maraming scholars ang naniniwala na ang beast sa Revelation ay konektado sa konsepto ng Antichrist. Ngunit mahalagang tandaan po na ang aklat ng Revelation ay gumagamit po ng symbolic language. Maraming larawan at simbolo po ang ginamit upang ipakita ang mga espiritual na katotohanan. Kaya sa pag-aaral po ng aklat na ito, mahalagang maunawaan na hindi lahat po ay dapat basahin ng literal. May mga bahagi po na maaaring kumakatawan sa mas malalim na kahulugan. Dahil po dito, iba't ibang interpretasyon ang lumilitaw po tungkol sa kung saan magmumula ang Antichrist. Sa loob nga po ng mahigit 2,000 taon ng Christian history, maraming scholars na ang nagtangkang ipaliwanag ang propesiya tungkol sa Antichrist. Isa nga po sa pinakamatandang interpretasyon ay ang Roman Empire connection. Dahil po ang mga pangitain po ni Daniel ay madalas na inuugnay sa mga sinuunang imperyo tulad po ng Babylon, Persia, Greece at Rome, may ilang theologians po na naniniwala na ang Antichrist ay lilitaw mula sa isang kaharian na konektado sa Roman Empire. Sa modernong panahon nga po, may ilan ding nagmumungkahi ng European leader theory. Ayon po sa pananaw na ito, ang Antichrist ay maaaring manggaling sa Europe. Dahil maraming bahagi po ng Europe ang dating sakop po ng Roman Empire. Ngunit may isa pang interpretasyon na nagiging popular sa ilang prophecy studies. Ito pong Middle East theory. Ang pananaw na ito ay nagsasabing ang Antichrist ay maaaring manggaling sa Middle East. Dahil maraming bahagi po ng sinaunang imperyo na binanggit sa Daniel ay nasa rehiyong ito. Bukod pa po rito, karamihan po sa mga pangyayari sa Biblia, mula po sa propeta hanggang po sa buhay ni Jesucristo, ay naganap po sa Middle East. Dahil nga po sa magkakaibang pananaw na ito, patuloy po ang debate sa mga theologians at Bible scholars. At hanggang sa ngayon po ay walang iisang interpretasyon na ganap na tinanggap ng lahat. Sa modernong panahon nga po maraming tao pong nagtatanong, sino kaya ang Antichrist?
Tuwing may lumilitaw po na makapangyarihang leader sa mundo, may ilan agad po na nag-iisip na, siya nang tinutukoy ng Biblia. May mga panahon po sa kasaysayan na may mga taong inaakala na ang Antichrist ay isang emperador, isang hari o isang political leader. Sa katunayan po noong sinaunang panahon, may ilan po na naniniwala na si Nero ay maaring ang tinutukoy ng propesiya dahil sa kanyang matinding pag-uusig sa mga Kristiyano. Sa ibang panahon naman po may mga taong nag-iisip na maaring ito ay isang makapangyarihang pinuno mula sa Europe. May ilan ding nagsasabi na maaring manggaling ito sa Middle East dahil maraming pangyayari po sa Biblia ang naganap sa rehiyong ito. Sa modernong panahon po, lalo pang dumami ang mga haka-haka dahil po sa internet, social media, at mga balitang tungkol sa geopolitics. Kapag may lumilitaw po na global crisis, may ilan agad na nagsasabing baka ito na ang simula ng huling panahon. Ngunit mahalagang tandaan po ang isang mahalagang prinsipyo sa pag-aaral po ng prophecy. Ang Biblia ay hindi ibinigay upang hulaan ang pangalan ng mga tao sa hinaharap. Sa halip pong layunin ng prophecy ay upang ipakita ng Diyos ang may kontrol sa kasaysayan ng mundo. Sa katunayan po, maraming Bible scholars ang nagpapaalala na ang labis na pagtuon sa paghula kung sino ang Antichrist ay maaaring magdulot po ng maling interpretasyon. Kaya mahalagang lapitan ang mga prophecy ng Biblia ng may kababaang loob, karunungan at pag-iingat din. Now, sa halip po maging abala sa paghanap po kung sino ang Antichrist, mas malinaw po ang mensahe ng kasulatan tungkol sa kung ano ang dapat gawin ng mga mananampalataya. Sa bagong tipan po, malinaw na ipinapaalala ng ating Panginoong Jesucristo na sa huling panahon ay magkakaroon ng mga panlilinglang. Sa Matthew 24, sinasabi niya na maraming lilitaw ng mga huwad na guro at mga mapaninlang na lider. Ang layunin nila ay iligaw ang mga tao mula sa katotohanan. Dahil po dito ang pinakamahalagang paghahanda para po sa mga Kristiyano ay hindi po ang paghula ng mga pangalan, kundi ang pagpapalalim ng pananampalataya at pag-unawa po sa salita ng Diyos. Ang tunay nga po na panganib ay hindi lamang po isang makapangyarihang leader sa hinaharap. Ang tunay po na panganib ay ang panliling lang na maaring ilayo ang mga tao sa Diyos. Kaya sa buong kasaysayan po ng simbahan, palaging ipinapaalala po ng mga theologians, ng mga pare at iba pang mga spiritual leaders na ang pinakamahalagang sandata laban sa panlilinlang ay katotohanan ng Biblia, matibay na pananampalataya at patuloy na panalangin. Kapag ang isang mananampalataya ay matatag sa kanyang relasyon sa Diyos, hindi po siya madaling maligaw kahit sa panahon pa ng kaguluhan. Sa huli po, may isang mahalagang paalala pong Bible prophecy para po sa bawat Kristiyano. Ang pinakamahalagang tanong po ay hindi sino ang Antichrist. Mas mahalagang tanong ay handa ba ang ating pananampalataya sa mga darating na panahon? Ang mga propesiya po sa Biblia ay hindi binigay upang takutin ang mga mananampalataya. Ito po ay binigay upang ipaalala na ang kasaysayan ng mundo ay hindi naganap ng walang direksyon. May isang Diyos na may hawak ng lahat ng pangyayari. Mula sa mga sinaunang propeta hanggang sa mga pangitain ng John the Apostle, ipinapakita po ng kasulatan na ang Diyos ay may huling salita sa kasaysayan. At kahit gaano po kagulo ng mundo, ang kanyang plano po ay hindi kailanman mawawala. Kaya sa halip po na matakot sa mga propesiya, mas mainam po na gamitin natin ang mga ito bilang paalala na manatiling tapat sa Diyos, manatiling matatag sa pananampalataya, at patuloy po na magtiwala na ang liwanag ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang kadiliman. Dahil po sa huli, ang kwento po ng Biblia ay hindi po kwento ng takot. Ito po ay kwento ng tagumpay ng Diyos at ng kanyang kaharian. Kung nais niyo pa pong matuto patungkol po sa Bible prophecy, sa mga sinyalis ng huling panahon at mga paliwanag po sa misteryo ng kasulatan, mag-subscribe na po sa ating channel at i-share ang video na ito upang mas marami pang tao ang makakaalam ng katotohanan ng salita ng Diyos. God bless po sa ating lahat.